Hello guys! Welcome sa channel ko! Minimum Wager! At ngayon, tigilan na natin ang pagkanta. Ayun nga, nag-unsubscribe na ako kay Kuya Renan. Kuya Renan. Kuya Renan, bakit naman Kuya Renan? Bakit? So, unsubscribe na ako kay Kuya Renan na dati kong fina-follow nung panahon ng pandemic. Nung isa pa siyang call center agent. Call center agent si Kuya Renan noon. At kahit na conversational lang yung English niya, ayun, ay nakaka-inspire siya na yung magtrabaho din ng mga tao, subukan maging call center agent. Lalo na yung mga hindi nakapag-college o hindi nakapag-tapos ng college. Yan, pwedeng mag-apply sa call center. At ayun nga, work from home si Kuya Renan noong mga time na yun. Subscriber ako kay Kuya Renan, pina-follow ko siya. Pero ngayon, ayun, tinigil ko na, nag-unsubscribe na ako. Bakit akong nag-unsubscribe? Hindi dahil sa galit siya sa sugal. Kasi ayun ang isa gusto ko sa kanya, yung hindi siya nabibili ng mga gambling ads. Kaya lang, si Kuya Renan, kung mapapansin nyo, ano bang meron kay Kuya Renan? Lagi na lang tuwing Monday, tuwing bad weather, ayun, lagi siyang merong pa-joke. Paano ba? Hindi ako makapag-login. So, yun na lang. Hindi nga ako hindi ako makalogin. Kasi nawala na si Kuya Renan. So, i-refresh na lang natin. Ayun nga. Balik tayo. Kuya Renan, bakit? Bakit na lang lagi kang ganyan tuwing Monday? Bakit mo tinitrigger yung mga working class? Bakit? Kuya Renan. So, ayun, babasahin natin. Ipapabasa natin dito sa magaling kong AI. Ayun, hintayin natin. Yeah, ipabasa If natin. Kuya Renan keeps actively encouraging people to skip work on Mondays or during bad weather even as a joke, it's not just tone deaf, it's irresponsible. Here's why. 1. It undermines the real struggles of workers. Many Filipinos can't afford to miss work, even in dangerous conditions, floods, typhoons. For daily wage earners, no work equals no pay. His jokes could normalize financial recklessness for followers who don't have his privilege. 2. It contradicts his own hustle mentality if he built his brand on keep grinding, even with imperfect English. Telling people to skip work now makes him look like a hypocrite. His past self would have pushed through storms to get to a call center. Why mock those who still do? 3. It's punching down, not comedy funny. Uy, ang hirap gumizing ng loons. Kape muna, relatable struggle. Problematic, wag na pumasak. Tamad din naman koa. Mocking work ethic. Dangerous, baha? Chill lang, wag na mag work. Not everyone has that luxury. 4. Could get him, or followers, in trouble. Some might take his advice seriously, risk losing jobs or face penalties. If he's monetizing this content, it's profiting off bad advice. What he should do instead, kaya natin, 2, mga ka Monday. Motivational, not demotivating. Ingat sa biyahe kapag malan. Practical concern, not mockery. Advocate for fair labor policies, e.g., hazard pay, WFH options, instead of trivializing work. Final verdict. This isn't just dark humor, it's careless content that disrespects his audience's realities. If he keeps this up, he'll lose the trust of the working class followers who once admired him.
Question. Do you think he's doing this for clout, engagement equals more views, or does he genuinely not realize how harmful it is? So, ayun yung question ni AI. Pero yung isang AI, ang suggestion niya is ginagawa lang ni Kuya Renan yun for clout. So, pakinggan natin si isang AI. Si Super AI. Ito yung Super AI natin. Kaya lang, baka mag-Espanyol na naman to eh. Oh, ito, paparinig natin ha. Based on the way you've broken this down, I'd say it's probably a mix of both clout chasing and lack of awareness, and that combination can make it worse. Why it looks like clout. Edgy humor often gets more comments, shares, even from people disagreeing. Algorithms reward any engagement, so a provocative line like "Wag na pumasok" works like clickbait. If his past brand thrived on Oh, ayun guys, wag na pumasok. So, kinik-clickbait lang naman tayo ni Kuya Renan. Pero, ayun nga kasi, nakilala natin siya kasi isa siyang working class din noon. At ngayon, nagtatrabaho pa rin naman siya. Marami siyang ginagawa, di ba? Nagbebenta pa siya ng kung ano-ano. May merch pa siya. At kung ano-ano nga ang binibenta niya. At syempre yung pag-grind niya at paggagawa ng content sa YouTube ay trabaho din naman. Kaya lang hindi na kasi siya kailangan pumasok na ganun. Na ayun, katulad natin. Ay, hindi ako kasali. Wala akong trabaho ngayon. Katulad ng mga nagtatrabaho na 1 minute late lang. Ayun. Katulad ko guys, sa previous job ko, hindi na ako minimum wager. Ayan, hindi na ako minimum wager. Tapos, tumaas na ng malayo yung sweldo ko guys. So, minimum wager ako ng 2023. 2024, tumaas. Ngayon nga, nag-call center din ako dahil sa influence ni Kuya Renan. So, na-influence talaga magtrabaho kahit hindi ko naman talaga kailangan magtrabaho. Pero in the future, kakailanganin ko rin talaga na may trabaho ako. Pero kung para makabili ng bahay, ng sasakyan, hindi ko kailangan magtrabaho talaga. Ayun ang sa akin. Pero para sa future, pagtanda ko, kailangan ko talaga ng may trabaho ko. Para halimbawa, meron akong SSS, yung mga ganyan. Kasi pag hindi ako magtatrabaho, wala ako ng mga ganyan. Kailangan may savings lang ako. So, kaya kailangan ako magtrabaho at na-inspire nga ako kay Kuya Renan na magtrabaho noon. At nagtrabaho ako, naghanap ako ng minimum wage. Nag-start ako sa mababa talaga. Sa minimum wager nga. At ang una kong sweldo ay 375 lang, provincial rate. 375 per day. Oh. Ganun lang yung sinasahod ko noon. Tapos, nagdadala pa ako ng sasakyan. 375 lang yung sweldo ko. Ayun. Halos ginagas ko lang yung sweldo ko. Gusto ko lang talagang maranasan magtrabaho. At ayun nga, ang ginagawa ko pa nga noon ay pumaparada ako doon sa mall sa tapat nung trabaho ko. Parang di nila alam may sasakyan ako. Tapos tatawid lang ako. Pagtawid, doon na yung opisina. Akyat na ako sa building namin. So doon ako nag-start talaga na magtrabaho kay Kuya Renan. Kahit na may mga trabaho ako noon before. Pero dahil sa kilala ko si ganito, tito ko si tito ko, pumasok ako sa kumpanya niya. Pero hindi ako regular employee. So, parang undocumented, parang ganun. O kaya, scholar ako noon. At inutusan ako ng pare na gawin to.
mag-construction. Naranasan ko rin yung mabigat na trabaho, nag-construction ako. Dahil utos ng pare, scholar ako ng simbahan. Yun. Sa mga scholar dyan ng simbahan, may mga scholar ng simbahan guys. Kung hindi nyo alam, mga Romano Katoliko. At isa ako doon sa scholar ng simbahan. Kasi yung iba hindi nila alam na may mga scholar pala yung simbahan. Pero ako medyo strict yung sa akin. Kailangan ko mag-take ng psychometrician. Kung baka hindi, pwede nyo i-search na lang yun para siyang battery test. Yun, sa psych evaluation yun. Ayan. Yung mga nagpipiloto, mayroon silang ganyan, psychometrician na test. So, nag-take ako niyan, nag-IQ test muna ako. Pumasa ako sa IQ, nag-psychometrician ako. Tapos, dumaan na ako sa mga interview. So, mahirap yung process ko, hindi siya madali para maging scholar. Ayun. Pero hindi nga ako nagtrabaho. Nagtrabaho in a way na yun, dahil inutos, ginawa ko. Naging farmer ako dahil inutos. Naging magsasaka ako dahil inutos nga. Naging construction worker ako dahil inutos. So yun. Pero balik tayo kay Kuya Renan. So, yun nga, na-inspire ulit ako magtrabaho dahil kay Kuya Renan. At yun nga, naging working class na talaga ako na legit. Tumaan ako sa interview, sa kumpanya, nag-email lang ako. At yung ibang credentials ko, kailangan ko nga alisin pa para lang hindi ako mag-question. Oh, ganito ka pala, ganito ka pala. Ba't nag-a-apply dito? O medyo anong ginawa mo? Ang tagal mong walang ginawa. Mga ganun. Isa nga sa lagi kong sinasagot sa interview ko ay gusto ko maranasan magtrabaho. At ayun, hindi naman ako parang hindi naman siya naging problema at may nagbigay naman sa akin ng chance para sa unang legit na trabaho ko. At sumunod na naging call center nga ako at isa sa inspirasyon ko ay si Kuya Renan noon. At yun nga, at naranasan ko rin nung medyo tumaas-taas na yung sweldo ko. 1 minute late. 1 minute lang na late ako, tanggal yung incentive ko na 20,000. 20,000 agad yung nawawala sa sahod ko sa isang minuto. Tapos hindi ko na makukuha yun kahit na wala na akong late sa buwan na yun. Wala na, hindi ko na makukuha yun. So, ayun. Tapos, yung parang gagawin mong bait nung hindi na pumasok yung mga taong yun nga, na-inspire sa'yo na magtrabaho, mag-grind. At simula nun, medyo nainis na din ako na puro ganun pag Monday, pag bad weather. Katulad ngayon, maraming na leptopyrosis kasi pumasok pa rin sila. Habang yung iba naglalaro lang sa kanal, nagsiswimming. Tapos ito mga pumasok, sila yung na laptop pa. So bakit hindi na lang yung mga naglaro lang sa kanal? Sila na sana yung na laptop. Ngayon puno yung mga hospital sa mga nalepto. Kasi kailangan nilang pumasok. Kasi baka mawalan sila ng trabaho. Katulad nga sa kaso ko, 1 minute. O kaya yun sa kumpanya na mismo na yun. Saka ko nagkikwento yung kumpanya na yun. So marami doon sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko, hindi nila nire-regular. At ang dahilan, absenteeism. Pero ang absent lang, 1 araw. With medical certificate pa. Pero hindi na dahilan lang nila, absenteeism. Pero hindi naman talaga yon dahil meron kasi kaming sign-in bonus. Sa totoo lang, may sign-in bonus kami na malaking pangako. Sa sign-in bonus. So para, ewan ko kung para hindi ma-regular o para hindi mabigay yung malaking sign-in bonus, terminate.
absenteeism, absent na isang araw, may sakit, may certificate ng facility kung saan kami pinagme-medical. Doon mismo sa facility nila kung saan kami pinagme-medical. So, yun, maraming ganun kaso sa pinagtrabahuan ko. Hindi na regularize dahil may absent na isa with medical o valid medical reason. So, ayun, dahil doon, parang yun nga para sa akin. Alam kong clickbait. Clickbait siya kasi nag-i-engage siya ng content. Siyempre, marami nati-trigger. Maraming yun nga, maraming nag-clickbait. Nanonood dahil sa mga ganung comment na wag na pumasok. Hindi naman na wag pumasok pero parang na yung makulimlim, papasok ka pa ba? Yun, dahil doon yun lang. Dahil doon yun lang talaga masasabi ko. Pero saludo kay Kuya Renan dahil nga yung sugal ayaw niya talaga i-promote. Kaya lang yung mga working class kasi na yun, masakit sa working class yun eh. Ako hindi naman talaga working class na nga. Dahil nga hindi ko kailangan magtrabaho para bumili nga ng bahay. Bumili ng sasakyan. Nagtrabaho ko para sa fulfillment ko na ma-experience yung magtrabaho para, alam mo, hindi ka ma-OP sa mga kausap mo na mga kaibigan mo na. Yun, nga ganun nga pinag-uusapan nila yung sa office. Saka yun nga, fulfillment na, ay, naranasan ko na maging, minimum wage. Ganito lang siya sa sahod ko. Tapos, yun, ganun yung mga kasama ko. Pwede ko nga, ikikwento ko nga masaya yung mga mga favorite gawin ng mga kasama ko na minimum wager. Tuwing seldo, bumibili agad ng pagkain na fast food. Tapos, hindi kakain. Mga 3 days yan, hanggang 1 week. Puro, sa amin kasi ang fast food namin ay yung Uncle John's mini stop. So, doon ko natutunan yung kumain sa mini stop din. Ang kinakain ko lang kasi sa mini stop yung parang breads, mga tinapay lang nila. Kariman na ata yun. Ayun yung kinakain ko lang talaga, o ang alam ko sa mini stop. Hindi ko pa alam yung chicken nila. So, yun naging uso sa amin sa opisina. Yung pagsweldo, bibili ng chicken. Puro chicken, 3 araw. Yung lunch. Tapos after nun, magdadala na uli ng sardinas. Sardinas yung ulam. So, ayun, marami akong kwentong ganun. At ikikwento ko na lang, babalikan ko na lang yung aking buhay nung minimum wager pa ako. At kung paano ako nakaalis sa minimum wager. At syempre sa tulong ni Kuya Renan na inspire ako magtrabaho. At yun din, lumipat na ang call center kasi iba sa call center talaga. Iba yung culture sa call center at yung opportunity, ibang-iba. Pero sa ibang video na lang yun, ikinento ko lang sa inyo yung mga points na kinuha ko sa AI. So, AI lang naman kinuha ko source. Saka yung, syempre, yung nararamdaman ko bilang isang fan ni Kuya Renan noon. Na parang feeling ko betrayed. So, isang fan ni Kuya Renan noon sa pagtatrabaho niya. Kahit na, yun nga lang, conversational English lang siya. At
At marami pa kang ibang call center na ganon, yung ibang pinanonood ko noon, yung mga bagsak-bagsak pa sa interview, hanggang sa nakapasa sila, yung mga pinanonood ko noon eh. So, may influence din kasi yung mga kilala ko na nag-call center, lalo na ng pandemic, mga nawalan ng trabaho. Pero nakahanap ng trabaho sa call center ng pandemic. At ayun, siguro tatapusin ko na to dito. Ang haba na ng kwento ko. Ayun, yun lang naman. Kuya Renan. Kuya Renan, bakit? Pero salamat sa hindi mo pag-promote ng mga sugal. Thank you. Bye.